showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, sobrang matigas na talaga ang puso para kay Daniel Padilla. Sinabing hindi nga welcome itong si Daniel sa kanyang bagong bahay. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Pagkatapos nga na maibalita na naglipat at talaga namang isa sa mga biggest goal ngayon ni Miss Catherine ang makalipat po sila sa bagong bahay na kanyang ipinagawa. So bago pa man likain or bago pa man matapos ang kanyang dream house, kasama si Daniel Padilla, si Mami Min at ang pamilya ni Miss Catherine Bernardo sa pagpaplano at talagang binantayan at talagang kumbaga parang nagtulungan po sila at isa sa mga paborito niyang lugar dito sa kanyang bagong bahay yung pagpaplano nga ni Mami Min na magpagawa ng isa sa mga studio nitong si Catherine Bernardo para sa kanyang vlogging kasi nga po diba kung matatandaan meron po siyang channel at doon po siya nagbablog at ginawa po ni Mami Min sinabi niya ito kay Daniel Padilla at humingi ng konting advice at si Daniel Padilla mismo personal na tumutungo dito without knowing of Miss Catherine Bernardo. Kaya naman na sorpresa ang isang Catherine matapos pang ipakita ni Mami Min at ni Mr. Daniel Padilla. Sabi nga ni Catherine noon na never daw pong makapagtago ng any secrets itong si Daniel. Pero nakakalungkot man dahil nung nagawa na ito ay isa sa mga talagang kumbaga kumakalat na balita ngayon na itong si Catherine Bernardo di umano ay inilagay na raw ang lahat ng mga regalo ni Mr. Daniel Padilla sa isang bodega. Sabi diyan, para daw madaling makamove on, inilagay na umano ni Catherine Bernardo sa bodega ang lahat ng regalo sa kanya ni Daniel Padilla. May bago pang kwento na napanood nyo pa ba yung vlog na naglilipat ng mga damit si Catherine? Alin-alin ba ang kanyang isasama sa bago niyang tahanan? Alin ang hindi na kailangan, sabi ni ng isa pa. May isang source na nagkwento sa amin na lahat daw po ng inirigalo, ibinigay at kung ano man ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo ay nakabodega na ngayon. Nakalagay na sa kahon, inilagay na po sa bodega, dagdag pa niya. Patuloy pa niya, kumbaga ang katuwiran na siguro ni Catherine, mas madali siyang makakasulong, makakapag-move on kapag wala na siyang nakikita na anumang bagay sa kanya ni Daniel. Ikaw ang gagamot sa sarili mo, 'di ba? Kasi 'di ba karaniwan ganoon. Pag nakita mo yung shoes at bigay niya sa akin ito nung anniversary namin, ano talaga masasaktan lalo pat first boyfriend niya si Daniel. So ilan lamang 'yan sa mga spekulasyon or parang source no na talagang nagsasabi at nagtuturo na si Miss Catherine Bernardo nga po is nasa punto na siya ng kanyang buhay na talagang gusto niya nang makawala at makamove on na, no? Doon po sa pangyayaring ito. So matapos nga ang lahat ng ito po ay isang manifestasyon na talagang confirm, no? Talagang ayaw na nga ni Miss Catherine na magkaroon pa ng another second chance sa kanilang relasyon. Makikita sa mga picture doon sa kanya pong Instagram post, nag-post po siya doon na wala nang moving forward kasi matapos nga na lumabas, talagang matapos po na may mga kumalat na balita na nagkakabalikan at nagkakamabutihan sila. Pero sa mga other videos na naglalabasan, na tila baga makikita mo si Catherine Bernardo na siya mismo ang nagtutulak kay Daniel para po wag siyang lapitan. Kasi nga naman, 'di ba, kaka-break nyo lang tapos parang walang nangyari lang sa iyo, 'di ba? So, sa kanya pong mga post, ito pa nakakagulat kasi sa kanya pong post doon po sa kanyang Instagram, ipinost niya lahat ng mga little things na nakakapagpasaya sa kanya. 'Di ba? Sabi diyan, appreciation for post for the little things that have been making me smile the past few weeks. So ipinost niya lahat maliban dito kay Daniel Padilla na bagay na very unusual, 'di ba? Tapos meron pang nakalagay doon, nag-comment po itong si Alora ng shot puno sa no looking back, only moving forward. So dahil po dito, naging controversial issue din to ngayon, no? Naging controversial dahil isa sa mga kaibigan ni Carla Estrada ang nagsalita at sumagot dito, pero parang ngayon burado na siya eh. Sinabi po doon na parang si
DJ Jaiho po na kaibigan ni Carla Estrada, pinagtanggol niya po si Daniel. Sinabi niya na sana raw itong si Alora ay maging fair kasi naging kaibigan niya rin naman si Daniel Padilla eh. So parang hindi porket daw na close sila ni Catherine, sige Catherine na siya papanig. Pero agad naman itong sinagot ni Alora na sinabing kung alam mo lang yung mga bagay na nalalaman ko patungkol dito ay hindi ka magsasalita ng ganyan. So, imbis na puro pasasalamat lang yung post nitong si Miss Catherine Bernardo, naging intriga tuloy. Pero this time, 49 na lang 45 na lang na comments ang nando doon dahil iba doon pinagbubura na. No? So, yun po yung isa sa mga pangyayari sa buhay ngayon ni Catherine. Pero sa tingin ko, yun nga po yung isa sa mga balita na hindi po welcome itong si Daniel Padilla, pero mga kapatid niya ay welcome. Si Daniel Padilla lang ang hindi welcome dito sa bagong bahay ni Catherine. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and Katniel fans, sa mga subscribers po natin, nag-react po sila sa ating last update. Unahin natin ang komento mula kay Miss Mary Del Farinas. Baka naman yung no looking back ang ibig sabihin niya, pass is pass at napatawad na niya si Daniel. Kasi bakit magbubura ng last post si Daniel sa IG niya kung di sila nagkabalikan? Bukod sa mas trending sila ngayon, syempre walang nakakaalam niyan kundi silang dalawa lang, 'di ba? Kung ako ang guy, pag inayawan na ako, di na ako lalapit talaga kasi masakit sa part ng guy ang rejection. True. For me, it's just publicity lang na pag-isipan ng mga tao na ayaw na ni Kat, pero di naman ganun talaga ang behind the scene. Pwede rin kasi, ito po yung other angulo, ito po yung other things na pwede nating masabi na maaring binura ni Daniel yung kanyang breakup letter to Catherine dahil nga nagkaroon na sila ng parang agreement, 'di ba? Sabi naman ni May Marie Bohok, di wala, si DJ legit yung naipapakita niya, hindi ka plastikan, dama naman talaga ginawa ni DJ. Di naman talaga ginawa ni DJ. Masisisi niyo ba kami na maging masaya? 11 years na inalagaan namin sila. True naman. Totoo naman po yun. Lahat naman tayo gusto nating sumaya at maging masaya ang Katniel. Kasi kumbaga totoo naman hindi lang isang babae, kumbaga sa story, hindi lang isang girl ang sinaktan ni DJ, hindi lang si Catherine, kundi buong fans ng Katniel, no? Kung totoo talagang nangyari yung tinatawag na infidelity. Sabi naman po ni Life is Beautiful, di ako fan ng Katniel, pero sa breakup nila nalungkot ako at lahat ng video nila pinapanood ko. Kitang-kita naman na nagmamahala ng dalawa. Sayang lang at may hinahanap pa si Daniel na wala kay Kat. Pero ano naman yun rare nga ngayon sa panahon tulad ni Kat, masakit din para sa babae na palaging may kalandian ang lalaki at sabihin in public aso ang loyal. Sayang din kung di na talaga magkakabalikan. Sayang Daniel, alam ko mabait kang tao, sobra, pero sana iwasan mo yung mga tukso na nakapaligid sa'yo. Yun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa isyong ito, na yun nga, medyo masakit pa rin on our part and sa lahat ng mga Katniel fans, of course, sa lahat naman po talaga nasaktan sa pangyayaring ito. At yun nga, medyo masakit din kasi sa mga pinapakita ngayon ni Miss Catherine, talagang gusto niya ng space dito po kay Mr. Daniel Padilla. So ginagawa lang nila ang lahat ng ito dahil ito po ay nakasulat or kailangan nilang gawin dahil yun po ay kanilang trabaho. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!